Hi everyone, kamusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel guys. In this video, I'm gonna share kung ano nga ba yung ginagawa ko in my time. Paano ko nga ba na-manage yung time ko? Meron akong full-time work and also I have to manage my business as well. Marami rin talaga yung mga kagaya ko na merong full-time work and also meron ding full-time na business. Samahan niyo ako in this video and I'm gonna share kung bakit ko nga ba siya ginagawa, kung ano yung nagtulak sa akin para gawin ko to, and bakit ko nga ba gusto yung ginagawa ko. Alright, so I will start with the fact na unang-una, hindi ako privileged na bata. Ang parents ko ay both OFWs and si mama nag-work sa Hong Kong and papa ko naman sa Saudi. Hindi ako yung tipong merong choice sa buhay para mag-start ng business o kaya meron akong leverage sa iba na magkaroon ng magandang trabaho. Nag-start din talaga ako na bilang isang barista. So, nung final year ko na, months before ako graduate, I worked as a part-time barista for Starbucks. And sa John Hay, if you were able to visit before, sa John Hay, typical na customers doon are golfers and yung store mismo, medyo hindi siya accessible sa mga walang kotse. So there was a time ng weekends na talagang napapaisip ako dahil karamihan talaga mga naka full gear sila ng kanilang golf and talagang ni-inspire din ako sa kanila dahil parang napakaganda ng kanilang outlook, naglalaro lang sila ng golf, they're trying to relax. I know marami silang iniisip din and I'm sure meron din silang sarili-sariling challenges, pero at the time bata ka pa naman and alam mo lang talaga parang, uy, nice, nag-golf sila. So, in that sense, na-inspire ako na parang, uy, gusto ko rin sana na magkaroon ng ganong klaseng buhay kapag medyo tumanda na rin ako. Fast forward, after graduating, I moved here in Manila. Tapos, I got a chance to work in a call center. Tapos, from there, habang nakikitira pa ako nun sa pinsan ko, and nangarap lang rin talaga ako guys. Nangarap ako na magkaroon ng sariling bahay. Actually condo at gusto ko sana talaga sa Ortigas. Yun yung naging pangarap ko at the time and that actually pushed me. So doon na pumasok yung pagkakaroon ko ng business mindset. Now, syempre, hindi yun madali para sa akin pero tingin ko ang pinakapuhunan ko ay yung tita ko kasi negosyante rin talaga siya. Marami siyang ginagawang business and lagi akong tumutulong sa kanya nung high school, nung college. Talagang ako yung parang palagi niya nauutusan. Pero gusto ko rin talaga yung mga lessons na naidulot nun sa akin, yung mga natutunan kong lessons doon. Now, having said that, syempre yung bills ko nandun na, sinusuportahan ko na rin talaga yung sarili ko. Yung turning point para sa akin, siguro masasabi ko yung fact na marami akong pangangailangan sa buhay. And sa totoo lang rin, mataas yung pangarap ko. Gusto kong magkaroon ng sarili kong place. Gusto ko ng condo sa Ortigas Center. Malaking-malaki yon para sa akin. Simula ako sa pagbebenta. Fast forward, when I was already in JP Morgan Chase, nung nag-work na ako doon, back in 2010, trainer na rin ako noon and it's the same line of work na ginagawa ko ngayon. Tapos, nakilala ko si Mark, yung kaibigan ko. And nagbebenta siya ng phones. Nung nakita ko na yun yung ginagawa niya, nagtanong ako sa kanya, nag-approach lang ako sa kanya, uy, pwede ba akong magbenta ng phones mo? Subukan ko lang, alamin ko lang yung market. Tapos yun, nagulat siya sa akin dahil maya't maya or almost every 2 weeks, meron akong benta kahit isang unit ng phone. And talagang kinareer ko rin talaga siya kasi maganda yung commission ko. And these are times na wala pa talagang online. Para ka nagbebenta sa network mo. So, benta-benta, ganyan. Nakatulong ng malaki, Kasi yun na rin yung time. Isa sa pinakamalaking decision na ginawa ko sa buhay ko ay pagkakaroon ng home loan. So, I would say, yung mga life events na ganun, yung mga chances na ganyan, yun yung makakapagsabi sa atin kung kailan mo talaga kailangan gawin yung kailangan mong gawin. Hindi mo na to kaya pang i-delay kasi andun na yung opportunity. So you really have to take it. I would say na yung opportunity na yun really launched me in seeing yung biggest opportunity na meron ako, which is on sales.
I was working with Globe and sales. And yung sa sales division na hinahandle namin for training, I was given the opportunity to travel dito sa Philippines. Doon din yung pinaka-opportunity guys na marami akong lessons na nakuha in terms of yung products na pwede ko makuha from provinces. Dinadala ko sa Manila, binibenta ko siya. Yun yung isa sa mga aral na hindi ko talaga makakalimutan. Kailangan talaga, kung gusto natin ng sariling business, kailangan merong pera yung business na yun. From work, which is a stable income, is really a good way para masupport mo yung pag-start mo sa sarili mong business. So yung Philippines before, nag-start lang ako with 3 designs, tapos nakilala lang ako. Marami rin talaga akong mga customers na kinausap. Isa sa mga prepare ako ng aking work ay yung pagiging professional, pakikipag-usap ng professional sa mga customers, yung pagkakaroon ng system. And sa business naman, dito ako nagkaroon ng creativity, nagkaroon ako ng management sa sarili ko, sa time ko. And guys, alam nyo sa totoo lang, marami akong choices na kailangang pagpilian kung saan yung mga choices na yan can make or break yung decision na gagawin ko for tomorrow. In a sense, I would say, kapag gusto ninyo yung ginagawa ninyo sa trabaho ninyo, that would be a very good deal for you. Kapag meron kang magandang work, use it to your advantage para ma-establish mo yung sarili mo on a monthly basis. Kasi of course, in ating business, dyan talaga usually palabas ang pera habang nag-establish ka, habang nagsisimula ka. Pero sa stable job mo, doon mo makukuha yung pang-support mo rin sa sarili mo. So, dapat doon lang natin siya kukunin. Isa sa mga choices na tinake ko rin before was not to get promoted. Ang pinili ko talaga yung stability ng free time. Mas priority ko ang aking free time. Mas priority ko na wala akong heavy na responsibilities in terms of other people as well or managing other people. And it works to my advantage kasi mas meron akong time in focusing more on my business. And at the end of the day, meron akong fulfillment sa sarili kong business na hindi ko makukuha kapag nagstay ako as a manager sa aking pagiging full-time employee. But don't get me wrong, yung trabaho ko from when I started, it's the same profession na ginagawa ko up until now, which is training. So talagang doon lang ako nagstay. Yung sphere na yon, some may say na it's a comfort, no? But then again, meron akong ibang avenue on other things na meron ding importance para sa akin. So kung nag-iisip kayo magsimula ng sarili ninyong business and you think, no, na baka ganito, baka ganyan, sasabihin ng ibang tao, don't think about it first, no? Establish nyo lang muna talaga yung sarili ninyo and then think about other people later on. Kasi at the end of the day, malamang sa malamang, hindi rin sila yung customer na kailangan mong kausapin for your business. If you're really into having your own business, it's really a difficult choice. Kailangan ninyong piliin yan. Kailangan ninyong sabihin sa sarili ninyo na ito yung gusto nyong gawin. Kasi at the end of the day, you cannot really serve two masters unless you really love what you do. And fortunately for me, I'm very happy to say na gusto ko yung ginagawa ko sa trabaho ko in my current employer, and also gustong-gusto ko rin yung ginagawa ko in my self-employment. Yan. Doble yung tax na binabayaran, but then again, you know, we do what we have to do, right? So I hope you guys are inspired by my story, and kung meron kayong questions, feel free to comment down sa video na to, and I hope you consider subscribing. Talagang napaka-busy for the past few weeks, no? Ang dami naming deliveries and it's really good, maganda lahat. So yan, let's just continue, hustle lang, no? Hustle lang tayo guys, and huwag tayo mapapagod. Kung mapagod, pwede magpahinga pero huwag mag-stop. Yan, maraming salamat. I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye.